Starring Entertainment. Oo, pag po nagbabasa ako ng script, yun, talagang pinaka-aaral ko po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko, hindi po ako masyadong kakabahan. Okay. Thank you for that. Direct po, ang isang director din magaya mo ay may pressure din na ganito, mapasikat ang mga series na featuring mga bata. Sorry, pressure din. Nape-pressure din ba ang isang directress? Oo naman po. Actually, before ako mag-start ng Seducing Break, minessage ko si Kuya Ted overall, yung director po na Muchana Section B. Kasi kaibigan ko si Kuya Ted. Dati AD siya, ako script con, way back, mga sa Star City Mapato. Sabi ko, Kuya Ted, good luck mo naman po. Parang humingi ako ng blessing. Sabi ko, I'll try to follow your footsteps kasi sobrang successful ng Muchana Section B. Nandun talaga yung pressure, hindi mawawala. Kaya hindi pwedeng magkamali. Kailangan tama lahat ng step. Kailangan pinag-aralan lahat ng gagawin. At kagagaling ko lang sa film fest, kailangan mas doblehan pa yung trabaho para mapakita ko naman na tama yung ginagawa ko. Okay. Speaking of pinag-aaralan, paano kayo nagko-collaborate with writer in terms of pagpapakita ng mga eksena? Bagets talaga napapanahon ngayon sa ganito lalo social media world na. Dumadaan po kasi yung script revision sa pagsinulat po ng writer yung meron muna yung treatment, tapos magiging script as draft 1, 2, 3, 4. Dumadaan sa akin, dumadaan sa Viva, dumadaan kay Arisa. Lahat sinasala namin hanggang umabot sa pinaka-final draft, isang episode pa lang yun. Ganun siya kabusisi. Minsan inaawag kami ng third draft. Ultimo, maling na detalye, kailangan malinaw sa character. So lahat po yun, tulong-tulong po yun mula sa akin, sa mga episode writers, sa head writer kong si Pencer Baterna, hanggang sa creative ng Viva, hanggang kila Miss Teens, kila Boss Pal. Lahat po yun, collaboration po talaga yung pagbuo ng isang episode lang, and the rest of the episode. Isang episode pa lang. The reaction, Miss Alisa, gaano kahirap madali ang gano'n? Trabaho po siya, pero at the same time, very appreciative po ako sa Viva kasi nakikita ko po talaga yung hard work. Like, kanina lang po mag-ausap kami ni Direk, tinatanong niya kung ganito ba yung, ganito ba talaga yung eksena nito, ganyan. So, teamwork po talaga. As kay Robin din po, siya kay Angela, kanina pa lang, pinanood po namin yung trailer. They were asking me my notes ba ako, kung ano pa ba yung feeling ko kulang. Alam mo po, it's team effort po talaga ng buong production team para mapakita yung story na. At nakikinig ka naman doon sa mga artistang nagsasuggest or nagbibigay ng input din. Yes po. And then they were asking me, since ako nga po yung writer and feeling ko may kulang pa ba sila. Very open po sila sa notes. So, na-appreciate po talaga yung mga actors and si Direk po and yung mga scriptwriters. Okay, thank you for that. Last question ko na lang kay Tina. Kumusta yung bonding moment mo with these new friends of yours kumpara sa dating iba natin sa ibang network? So, kumusta naman yung working relationship mo sa kanila? Well, so far, nung binibilang ko actually kanina, parang 3 days kami ka nagkasama. So, 2 photoshoot, video shoot, tapos isang taping. And yun nga, sabi ko kanina na on and off ka po, masaya po sila kasama. And very welcoming sila sa akin kasi syempre, lahat sila magkakilala na from their previous projects, and I'm very thankful and appreciative na each of them po are very welcoming sa akin. Na parang I belong then to the family. Thank you guys. Okay, good luck po. Thank you. Thank you, Ambet Nabus ng Maritas University and Hanggang. Up next, it's Athena TV. Athena TV, hello. Hi, good afternoon. To Dylan, kay Rabbit, and kay Angela. Hi, sorry, I'm late. Hello po. My question is, did you find any of your part, your character, did it resonate yung personality nyo dun sa character na ginampanan nyo? So far, nung binabasa ko yung script and yung kung paano si Trey Palma as his role, medyo relatable somehow sa akin kasi si Trey Palma sobrang sobrang sincere, sobrang supportive, and sobrang mapagmahal. And feel ko ganun din ako in real life. So, yun po. Ako naman po, nung binasa ko po yung libro, sabi ko, hala, ako talaga si Alice. Kasi
Nakaka-relate po talaga ako sa kanya. Yung pagka-syunga-syunga niya, pagka-clumsy niya, and yung pagka-lovable niya at the same time, yung hindi siya nagpapatawa pero nakakatawa siya. Tapos, yung in terms of pagmamahal din po, grabe po kasi ako magmahal, parang baliw na talaga. So, dun po sa part na yun, relate po ako kay Alice po. Ako naman po, pagkaparehas namin siguro ni Drake Palma, yung love niya sa mami niya. Yun lang. Bukod doon, hindi na po ako masyado nakaka-relate. Yun lang, yung love ko lang sa mama ko. Thank you po. Alright, thank you so much. That was Athena TV. Next up on the line up, we have Jojo Panaligan ng Rider PH. Hi. Hi, thanks kay Robin. Follow up ko lang doon sa sabi mo. Sabi mo, nakaka-relate ka lang doon sa part ng pagmamahal sa mga. Pero dito, di ba, yung character mo pinag-aagawan ng mga babae. So, alam mo na nakausap ka namin the first time nung ni-launch mo yung pabango mo, talagang parang na-overwhelm ka sa sobrang suporta sa'yo ng mga tao. So, paano ka ngayon, paano mo in-internalize itong pinag-aagawan ka? Kasi obviously ngayon pinag-aagawan ka na talaga. So, anong feeling? Hindi naman po pinag-aagawan. At alam mo ba sa mga fans mo, parang hindi sila mag-aagawan? Hindi, pero si Drake po kasi parang hindi naman siya nagsasalita kahit pinag-aagawan na siya. Parang wala siya, wala lang po sa kanya. Parang ang iniisip lang niya, pag-aaral niya, yung nanay niya, gano'n lang. Yun lang po. Follow up lang. So Robin, wala ka bang experience na naramdaman mo na ngayon kung ano yung fame mo? Wala ka bang yung sa mall or biglang may mga lumalapit sa hinahabol ka? Wala bang gano'n? So, totoo lang po, happy po ako na marami na nakakilala sa atin, na kikilala na po tayo ng mga tao. Pero hindi ko po siya masyadong iniisip. Ayoko po lumaki ulo ko, yung maisip na sikat na or what, kung ano man. Kasi malayo po, hindi ko po ito yung gusto ko. Malayo po yung biyahe natin. Yeah. Salamat. Yep, thank you so much. We just heard from Rider PH. Now up next, it's Carjun Cabamilia Insider. Hi. Hello. Kapatid insider po dito po kapamilya. Hi po. So, for the past questions, may pressure ba sa part ninyo na mapantayan ng success ng Mutya ng Section B? Para po sa lahat ng class. Oh, sino siya? Hindi ba, for me, hindi po siya, it's a good pressure na it's a new project. Pero yung pressure po na dapat success is the same. I don't think naman po na-pressure po kami dun sa ganun. Kasi, personally, kasama rin po kami dun eh. Dun din po kami nakilala ng tao. So, thankful po kami sa project na AMSE na nakilala po kami dun. Now, dahil po sa success nun, meron po kaming sinusing Jake Palma. So, masaya po ako. For me, yes, syempre hindi naman po mawawala yung pressure mo sa sarili mo. At the same time, bagong character din po kasi ito sa akin. Iba si Kay, iba din si Mika. So, kailangan ko talaga siyang pag-aralan. Pero syempre po, sa part po namin, gagawin po talaga namin yung best namin. Hindi naman po pwedeng hindi. Kasi as a artist, kailangan namin pag-aralan lahat. Yung character, kailangan namin basahin, alamin, yung mga flow po ng story. Kaya, it's normal lang naman po na ma-pressure ka po. Hindi lang. And I agree with what they said as well. Of course, with this new project, ibang-iba rin po yung dynamics ng each and every one of our characters. So, bale, hindi ibang Rafa na po yung makikita nyo dito in comparison to our previous project. And of course, since it was such a huge
thankfully such a huge success. We are very grateful po, and it just pushes us to want to do better, to give you a better performance po in this show. Pero ano po, actually hindi naman po namin iniisip yun. Sa ngayon ang iniisip po namin is maging better yung acting, better kami sa work, better yung pagkakasama kami lahat sa set. So, ayun lang po. Masaya naman po kami kung ano lang po binibigay sa amin ng Viva. Hello, thank you for your question. You know, I never once thought of it like that. Never ko inisip yun na pressure validating. Kasi the double down ang sinabi ni Ethan, like, success has many different faces, very different images. AMSI is AMSI. This is Mission Impossible, seducing Drake Palma. Iba yung team, iba yung halos iba yung class. And I've never once felt the pressure. If anything, you know, I look at these as two different types of success. That's what I'm looking at. That's what I'm aiming for. So, yun na po.